Gospel of our Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Christ. Please be seated. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kaya blessed morning at panalangin ng kaayusan, kaligtasan sa araw na ito. Kay malakas ng ulan, naway maging maayos ang bawat isa. At sa patuloy nating paglapit sa Diyos, pananalangin, makamit natin ang kaligtasan sa ngalan ni Kristo. Okay? At sa umagang ito, pag-usapan natin itong panawagan ni Kristo at mungkahi ni Jesus na tayo ang asin ng sanlibutan, tayo ang ilaw ng sangkatauhan. Binanggit ni Kristo na siya din ang ilaw ng sanlibutan, ng sinumang nasa Kanya, naniniwala sa sumasampalataya, ay hindi na maglalakad sa kadiliman. So maganda ito na una, sinabi ng Diyos na siya ang ilaw, siya ang nagmamayari ng kabutihan, kaliwanagan, and then ibinigay sa atin. Imagine, as binigyan tayo ng authority na maging ilaw ng sanlibutang ito. Ang ibig sabihin, pwede tayong maging instrumento para sa ating mga kapatid, sa ating kapwa, upang maglakad ng kaayusan, hindi sa kadiliman. So may mas malalim na gustong iparating ng Diyos pag sinasabing ilaw, pag sinasabing asin. Sa verse 16, Matthew 5:16, sabi ni Jesus, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. So ano bang ibig sabihin ng paliwanagin? Pag sinasabing ilaw, parang hindi naman literally na magdala ka ng ilaw, kundi ang iyong parabagang, ano bang pinaka-purpose mo sa daigdig na ito? Na maging mabuting halimbawa sa iba. Yan, pwedeng ganon. Ano ang pinaka-strength mo na magiging daan ng tagumpay mo, ng tagumpay ng iba, na maging ikaw ay ehemplo ng iba. So yun. Yun ang mga other term sa binanggit ni Kristo na kayo maging ilaw ng sanlibutang ito. Ang pagiging asin, mahalaga yan ang asin. So, ibig sabihin, yung kahalagahan mo rin. Yung pagiging pagkatao mo, yung sarap mo sa daigdig na ito, yung lasa. Okay? Ikaw ba ay nagbibigay lasa sa ibang tao? Kasi kung mawala yung asin, hindi daw mapanatili yung halaga mo sa daigdig na ito. Kaya ang understanding natin, pag sinasabing asin, ito yung halaga ng isang tao sa daigdig na ito na dapat mapanatili ang alat niya. Yan. Mapanatili ang halaga niya. Then pag sinasabi namang ilaw na dapat umiilaw, ito yung pagkatao mo, yung pinaka-purpose mo na dapat hayag na ginagamit ng tao sa daigdig na ito. Ano bang pinaka-purpose mo na dapat makita ng tao? So yun ang pagiging ilaw. Ang ilaw ay inilagay sa tamang lagayan. Yan. Ibig sabihin, yung purpose mo dapat andun talaga. Hindi yung bahala na si Batman, hindi yung ano-ano na lang. Upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay o nasa daigdig na ito. Kumbaga, kung ikaw ay dakilang hari, kung ikaw ay dakilang leader, so nakikita yan ng mga tao na pwedeng maging instrumento o maging inspirasyon ng ibang tao. So gayon din naman, sabi ni Kristo, upang maging ilaw ka ng sangkatauhan, sundin mo kung ano ang nagka-design sa iyo. Yan, mahirap tuklasin. Ano bang purpose ko? Ano bang halaga ko sa daigdig na ito? Minsan may mga taong hindi alam kung ano ang purpose, ano yung halaga nila sa mundong ito, kaya naliligaw pa. Kung ano-ano na lang ang ginagawa, iniisip. At upang matiyak ang halaga ng pagkatao mo at yung pinaka-purpose mo, dapat alamin natin ang pinaka-source. Di ba? Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Ang Diyos ang nagmamay-ari ng ilaw o ng pagkatao natin. So kung alamin natin yon, kung matuklasan natin yon, doon na mag-iilaw ka na sa daigdig na ito.
Kung taglay mo ang katangian ng asin at ilaw, mabubuhay kayong may kaayusan. Yan, isa yan sa sinasabi ng ating kahit si Pablo, nagsasabi niyan. Kung taglay mo ang katangian ng asin at ilaw, mabubuhay kayong may kaayusan, may kasaganaan, may kapayapaan. Kung nasa order ang tao, kung nasa tamang daan ang tao, yan, makikita niya ang tunay na liwanag o tunay na purpose sa mundong ito. Kung tayo ay mawala ng asin, so ano naman ang mangyari? Kung ikaw ay wala sa tamang daan, kung mawala yung asin at liwanag, wala itong kabutihang maidudulot sa tao, o wala itong kabutihang maibigay sa lupa. Kaya inapak-apakan na lang. Siguro gano'n, no? Minsan, inaapak-apakan yung mga tao dahil hindi naman nagliliwanag eh. Hindi nag-iilaw, hindi rin nakitaan ng halaga sa daigdig na ito. Kaya siguro may yung mga term natin sa mundong ito, yung iba ay tambay-tambay na lang kasi hindi nakita eh. Ano ba ang purpose? Ano ba ang kanyang purpose sa mundong ito? Dapat talagang manatili ang halaga ng tao. Ano ba ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 3:16? Sabi niya, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? So, ang gustong iparating ni Pablo na hindi lang yon, hindi lang ang pagiging ilaw ang pinakahalaga ninyo sa mundong ito. Ibinigay ng Diyos ang kanyang espiritu at naninirahan sa inyo. At tinawag pa tayong templo ng Diyos. Kaya dapat yung pagiging templo ng Diyos more than pa sa halaga ang naipakita dito. At ang sabi ni Pablo 17, okay, 1 Corinthians 3:17, parurusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo ninyo sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. So, yan. Isa yan sa mga mas malalim pang pag-unawa ni Pablo na hindi lang kayo ilaw, hindi lang kayo asin, kundi templo pa ng Diyos sa daigdig na ito. Mark 9:50, taglayin ninyo sa inyong sarili ang asin at kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Ano ba yung pagiging taglayin ninyo? Dapat mapanatili. For example, kung nakita mo na yung purpose mo, dapat taglayin. Hindi yung mawala. Kaunting problema lang. Parang nawala ka na sa landas. Di ba? Kaunting pangyayari lang, parang ayaw mo na. So, pangit pa rin. Dapat nananatili yung katangian ng pagiging asin upang magkaroon ng kapayapaan ang buhay mo sa daigdig na ito. Na unang dapat gawin ng tao upang mapanatili ang halaga at upang hindi masisira. So, ulitin natin, ang aral ng Diyos, ang salita ng Diyos ang nagpapatibay nito. Lagi namang sinasabi ni Kristo na gamitin ninyo ang salita ng Diyos bilang kapangyarihan. Yung mga aral ni Kristo ay ipatnubay, para bagang ehemplo kung paano mabuhay sa mundong ito. So dyan, pinagtitibay ng salita ng Diyos ang mga katangiang ito. Kaya kung gusto mong mapanatili yung halaga, mapanatili yung ilaw, yung purpose mo at hindi masisira, yan, gamitin ang salita ng Diyos bilang kapangyarihan at kalakasan ng tao. So sabi naman ni Kristo, sandata ang salita ng Diyos. Gawin ninyong kapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang pamumuhay na may pananampalataya ay magbibigay sa tao ng kadalisayan para magkaroon ka ng pure in heart, pure in mind. So yun ang salita ng Diyos. Makikita natin iyan sa pangangaral ni Kristo upang makamit natin yung kalawalhatian, kapangyarihan ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos, maraming nagpapatutuo niyan. Old Testament, New Testament, si Jesus, mga apostol, at maging ang panahon natin, makapangyarihan ang Diyos na dapat nating igalang at paniwalaan. Kasi, yun nga, meron kang purpose, meron kang halaga, pero hindi mo naman pinaniwalaan ang pinaka-author. Sino ba ang author ng tao? Ang Diyos. Sino ba ang nagmamay-ari? Lahat ang Diyos.
Sino bang gumawa ng lathala ng lahat ng bagay? Ang Diyos. Ngayon, kung hindi mo iginalang at pinaniwalaan ang Diyos, ay paano yan? Maging nonsense. Kaya nasisira. Imagine, nawala yung alat ng buhay. Nawala yung liwanag. Kaya ang tao nakakaranas ng dilim, kalungkutan, kahinaan, yan. Para sa atin, ano ba ang purpose ko? Parang wala akong nakita. Ano ba ang gusto kong gawin? Kasi nga hindi natin pinaniwalaan at iginalang ang source ng lahat at ang Diyos yon. Kung utos niyang gawin, kung utos ng Diyos na kayo ang maging ilaw, na kayo ang maging asin sa daigdig na ito, then gawin natin. Isabuhay natin kung ano ka. Ano ba ako? O pari dapat. Sabi ni Bishop, dati na pagpari, hindi engineer, hindi businessman. Dapat talaga isabuhay ang pinaka-purpose. Dahil kung ano ba multi-purpose ang tao? Meron bang multi-purpose? Nasa barangay hall lang yon, multi-purpose. Meron tayong isang layunin kung bakit nilikha tayo. Kung bakit nilikha ng Diyos ang bawat isa para magkaroon ng order. Mayroong farmer, mayroong businessman, may mga ekonomista, mayroong sa pananampalataya, may mga pari, may mga religious leaders. Para magkaroon ng order ang lahat, hindi babagsak. Kaya hindi pwedeng ang farmer maging businessman. Hindi pwede ang pari maging ganito dahil pari talaga nakadesign ka dyan. Ngayon, kung nagawa mo yan at nagawa natin, so doon tayo magkaroon ng, anong pangako ni Jesus dito? Magkaroon ng kaayusan, magkaroon ng kasaganaan, magkaroon ng kapayapaan, kung baga nasa tamang order ang tao. So, yun. Kung naintindihan nyo yan, doon ka magkaroon ng kapayapaan sa daigdig na ito. Dahil sa ganitong paraan, natin mabigyang hustisya yung pagiging ilaw natin, yung pagiging asin natin. Yung pagkasilang natin, yung pagkalikha natin sa mundong ito, ay mabigyan mo ng hustisya kung ano ka. Hindi ka ganyan, kundi ito ka. Okay? Ito yung pagkakalikha ng Diyos sa iyo. Kaya mabuhay ka ayon sa layunin ng Panginoon. At yun ang asin. Yun ang pagiging liwanag. So gamitin yan para magiging ilaw ka sa daigdig na ito. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. So yun ang sinabi ni Pablo sa Efeso 5:9. Kasi kung hindi ka totoo sa iyong layunin, sa iyong pinaka-purpose, ayun, ano ba ang tawag doon? Pundido ang light mo. So hindi nag-iilaw. So yan, sa verse 10, sikapin ninyong matutunan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Siyempre, ano bang kalugod-lugod sa Diyos? Maisabuhay mo ang pinaka-purpose mo. Magawan mo ng paraan yung pinaka-layunin mo upang maging asin ka sa daigdig na ito. So huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Yan. Kapag gumawa kayo ng sariling daan, sariling mindset, so walang may bubungang mabuti dyan. Kaya marami sa atin ang nahihirapan sa mundo kasi gumagawa tayo ng sariling desisyon, option, kumbaga nilathala ng Diyos na maging ganito ka sa mundong ito at then gumawa ka ng ibang landas. So walang maibungang mabuti dyan. Okay? At mga kapatid, huwag niyong kalimutan na malalantad ang lahat dahil sa liwanag. Ang ibig sabihin, makikita mo lahat kung ano ang pinaka-purpose mo. Dapat talaga nagtatanong din ang tao sa Diyos, ano ba ang purpose niya. At ang mga sign dyan, ano ba ang mga sign na ito ang tunay na daan na tinatahak mo? Una, yung expertise ng tao. Di ba yung talent, yung skills, ibinigay yan ng tao. Yung talent talaga ibinigay yan ng tao. Ano bang hilig mo, expertise mo, yun ang daan na tatahakin mo sa daigdig na ito. At yun, makikita mo na, dito pala ako. Ito yung pinaka-purpose
ng Diyos sa pagkatao ko. So ano ba ang hilig mo? Ano ba ang gusto mo? Yun ang pinaka-purpose mo. Huwag mong tingnan yung ibang tao dahil iba rin ang purpose nila. Na doon sila mag-shine, doon nila gawin yung kanilang pinaka-layunin o pinaka-purpose sa mundong ito. So malalantad yan kung ang tao ay namumuhay sa liwanag. Kung ang tao ay namumuhay sa Diyos, nagpailalim sa Diyos, makikita mo talaga yan. Walang naitago sa mundong ito. Lahat ay hayag sa Diyos. So walang ibang step na dapat gawin ng tao ay sa Diyos. Kasi ilalahat ng Diyos lahat kung tayo nagpailalim sa liwanag, kung tayo namuhay sa liwanag. Ang nasa dilim, kahit yung nasa dilim ay maliliwanagan. Binigyan pa rin ng chance ng Diyos. Kung hindi natin alam ngayon, kung napariwara tayo ngayon, kung humihiling ka sa Diyos, lumalapit ka sa Diyos, yan, makita mo, maliliwanagan ka. Unawain lagi ang kalooban ng Panginoon para makita ninyo o mapanatili ka sa liwanag at mapanatili yung asin. So, dapat unawain lagi ng tao ang kalooban ng Diyos. Ano bang kalooban ng Diyos? Ulitin natin yung sinabi ni Pablo. Yung mabuti, yung pamumuhay ng matuwid, yung totoo, yung ginawa natin yung mga kaaya-aya sa Diyos, yun ang kalooban ng Panginoon. So, kung outside sa kalooban ng Diyos, kalaban ka ng Diyos. At ang kalaban ng Diyos ay ang diablo. So, laging magpasalamat sa Diyos para makita ninyo o manalangin sa Diyos para makita ninyo ang pinaka-purpose ninyo. At imagine kung bakit marami sa atin ay hindi pa nakita ang tunay na daan, tunay na purpose, dahil sino ba yung distractor? Ang diablo ay patuloy na nangungulit sa isip, sa puso ng tao. Dinidistract yung pinaka-mindset ng tao. Kaya ang sabi ni Kristo dito, upang layuan kayo ng diablo, ay gawin ninyo ang kapangyarihan ang salita ng Diyos. Lalayuan kayo. Buong pusong umaawit ng salmo. Yan. Kayo ba'y umaawit sa Diyos? Buong pusong umaawit sa Panginoon at magpuri sa Kanya. Lalayuan kayo ng diablo yan. Ay dapat talaga kung naghahari sa ating sarili, sa ating puso, sa ating buhay, ang mga aral ng Diyos, ang salita ng Diyos, yan, lalayuan tayo ng diablo. Kumbaga malimitahan ng tao ang, minsan kasi nalilindang tayo malimitahan ng tao ang distraction kung nasa atin ang salita ng Diyos, kung ginagamit nating salmo ang mga aral ng Panginoon at patuloy tayo nagpuri. So, yan, isa sa mga binanggit ng ating mga ngaral, si Pablo, si Jesus, at siyempre yung mga expert sa mundong ito, na kung saan makita natin, mapanatili natin ang pagiging asin, ang pagiging ilaw ng sanlibutan, kung taglayin natin ang mga katangian ng pagiging asin at pagiging ilaw. So, hayag na yan. Binigay na ng Diyos ang mga pamamaraan. Ang dapat gawin ng tao ay isabuhay upang mapanatili ang iyong pagiging asin, ang katangian ng pagiging asin, at pagiging ilaw. Okay? So, wag lang lumayo sa kumpas ng Diyos para hindi tayo malinlang. Wag tayong umalis sa pananampalataya para mapanatili natin yung paraan, mga dapat gawin sa daigdig na ito. Ang Diyos naman ay patuloy nagbigay sa atin, lalong-lalo ng banal na Espiritu upang mapatnubayan ang tao. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the